basta priority, kailangan mo talaga ng budget. Yes. May mga tao talagang huhusgahan ka na ganito, lalo na sa aking estado sa buhay na sa aking personality, akong sexual preferences. Tara nga, Tony Talks, Toots Talks. Of course. So magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. As you know, nandito pa rin po tayo sa Davao at nandito tayo sa PB Team House. At ngayong araw po ay napakaswerte natin dahil pinaunlakan tayo ng isang interview ng nag-iisang Madam Yula from PBT. Charot. Hi! Good day sa ating mga viewers ni Toots. And it's an honor na interview niya ako ngayon. Napaka-talk show talaga. Yes. First of all, Madam Yula, kasi nung dumating kami ay wala ka dito. Yes. So, we would like to extend our deepest condolences kasi we know na your uncle passed away just recently. So, our deepest condolences. God bless you. Pero yun nga, of course, life must go on sa ating mga naiiwan, ng ating mga mahal sa buhay. And of course, Madam Yula is always very happy to join the charity work of the PB team. Kaya naman, kahit pa bagong-bago pa lang yung pagkawala ni Uncle, she has to go back to PB team para sa ganun ay makasama siya sa mga misyon na ginagawa ng Pugong Biyahero team. So, talking about Madam Yula, kasi dun sa initial interview that I did with Pugong Biyahero is the main reason why we're doing this is because we want people to know a deeper person inside the name of Pugong Biyahero and of course now of Madam Yula. So, can you tell us, bago ka naging si Madam Yula, how was the life of Madam Yula? Before Madam Yula, me and Paul ay magkasama na sa work. So, we've been friends for medyo quite long na. Yeah. Because we're in the same company before. Sa isang kumpanya na doon kami empleyado. So, doon nag-start ang aming friendship. But sa aming noon, doon nag-start kami sa professional sa work hanggang sa naging close kami. Naging mag-best friends na kami. Parang na kami magkapatid. Yes. Actually. So, sabi ko nga, Paul is a brother from another mother. Oo. So, ganun na yung namin, yung closest namin. So, nung time na nagkaroon ng pandemic, Paul, nag-start na siya mag-vlogging. Okay. So, ako that time, ay nag-work pa. So, kahit doon pa naman sa opisina noon, si Paul mahilig na siya mag-camera-camera. Oh, okay. Mahilig na talaga yun siya. Nung nag-work pa kami, bago matapos ang aming trip, kasi siya ang na-assign sa Mindanao, ako naman ang Visayas. Territorial manager kami, no? So, matapos namin before namin i-end ang aming trip, magkikita kami sa isang place, like sa amin sa Cebu, kung saan kami pwedeng magkita. Doon na kami mag-outing, whatever nang gagawin namin, travel. And then, ganoon talaga siya, mahilig siya mag-video, then mag-edit. So, nung time na sa opisina, before siya nag-decide na mag-resign, ay naka-establish na siya na medyo may mga travel vlog na siya. Oh, okay. So, pinapanood pa namin yung mga videos niya kasi para lang ma-monetize siya. Yes. And then, nung time na yon, lumating ang pandemic, doon na nag-start talaga. So, nung pandemic, na-focus na siya. Di ba, nung time ng pandemic, doon nag-boom ang social media. Yes. So, daming vloggers na nag-start. So, si Paul that time, nag-vlog siya. And then, si Paul talaga, very, very siya, kind-hearted. Tapos, so, nag-start talaga yun sa kanya. Before pa siya nag-charity, mabait talaga. Sobrang bait ang batang niya. So, nung pandemic, medyo nag-boom siya. Yeah. So ako, kinukonvince niya na ako na mag-vlog ka na lang. So sabi ko, medyo nag-hesitant ako kasi 10 years ako sa company. And then bigla na akong mawawala, magre-resign. So parang nanghinayang ako. So, sabi niya, basta sumama ka lang sa akin, pag makapag-decision ka, sumama ka sa akin. So that time, I really prayed na anong desisyon ng Diyos sa akin. Kasi kahit ako nung time na yun, parang
okay naman yung company namin. Kaya sabi ko, ano bang purpose ko? Kasi nakita ko na yung kay Paul nasa charity na siya. Sabi ko, ang ganda. Sobrang ganda ng kanyang ginagawa niya. So, gusto ko din. But then, hesitant lang ako kasi dahil nga nanginayang ako sa company na I've been with the company for quite long na. Yeah. So, iniisip ko, sayang naman. Bitawan ko yung kumpanya, yung trabaho ko. So, I prayed and then God answered my prayer December 8, 2020. You still remember the date? Yes, kasi And how was it answered ba? it was answered tragic kasi nasunog yung bahay. Yun pala yun, nasunog yung, siguro napanood nila yun, nung nasunog ang lugar namin sa Pasay, where I stayed. So it was the answer na sabi siguro nila, sige, ito. Kasi yun yung time niya parang wala ang tinira sa akin. Kung ano yung bit-bit ko lang sa Batangas. Kasi that time, sinasama na ako ni Paul na mag-vlog. Yes. Pero ang role ko nun, kontrabida, acting lang ako. Okay. So wala pa akong vlogging nun. Talagang personal vlog. Sinasama niya ako sa kanyang mga skit, comical skit, yung mga ginagawa namin na drama-drama. Okay. Ako kunwari si Madam na nag-aagaw ng mga lupa. Yes. So yung kung sino yung pinapatayuan niya ng bahay, pinupuntahan ko, inaangkin kong akin yun. So doon nag-start ang Madam. Oh. And then, so yung time na yun, siguro ito na siguro yung answer kasi walang natira sa akin. Ang yung bit-bit ko dun sa Batangas, yun na yung naiwan sa akin. Lahat, appliances, lahat ng gamit, pati lahat ng gamit ko sa kwarto, sira, ubos, abo. So sabi ko, ito na siguro yung sagot. Na kailangan ko nang bumitaw, kailangan ko nang sumama kay Paul, kailangan ko nang mag-resign. So, I decided, nagpaalam ako sa company, napaalam ko ng ayos, na by January, mag-resign ako. Totally. So, by January of 2021, start na akong sumama kay Paul talaga. Nawala na ako, hindi kasi nagsisunungaling ako noon sa company. Pagsama ka. Yes. Kunwari may sakit ako, ganun. So nung January, nagsumama na talaga ako sa kanya. And then I started my YouTube channel February. And I got monetized by March. Oh, that was It took me 1 month, yes. It took me 1 month na monetize agad ako. So that started. So ang pangalan, ang sabi ko, paano paggawin pangalan ko sa this today? Nag-start ako Madam. Yung sa office kasi tawag na, itong pangalan ko is Yuzil. Yuzil, yes. Pero yung may office mate ako, tawag sa akin Yula. So doon ko na lang kinuha, Madam Yula. Kaya doon nag-start ng Madam Yula. Okay. Grabe, napaka-inspiring nung story. And I think with that experience, no, parang something tragic, yun, yung pagkasunog noong lugar ninyo. That tragic moment can actually give birth to something so beautiful. Kasi with what you're doing right now, di ba? Nagmi-mission, kasama si Paul, Pumbihero, you also have your own charity work, di ba? So, that tragic give birth to something so beautiful. Yes. No? Yes. So, ganun kagaling ang Diyos. Yes, that's how God works, actually. Tapos yung pagkasunog sa akin, parang tinanggal talaga niya ako. Parang, kasi alam mo, anong buhay ko dati. Siguro nakwento ko naman to sa iba. Nung sa YouTube ko, iba ako noon na very, labi ko bisyo. Yeah, outgoing. Very outgoing, party. Though mayroon talaga ako as nakalaan ako sa pamilya ko. Pero sa sarili ko lang na ang lakas kong, may bisyo ako, lakas kong uminom. Alam mo, kilala ko ni Paul, umiinom. I smoke before. And then, siguro nung nag-start na ako mag-charity, yun yung paraan ng Diyos para mailayo niya ako dun sa dati kong buhay. Kasi nung nag-start ako ng charity, nakita ko na yung sarili ko na may purpose ako. Hindi lang sa purpose sa family, kasi alam ko na yung purpose ko sa family ko. Pero yung purpose ko sa mga tao sa paligid ko, especially sa community. So, nung nakita ko yun kay Paul, nakita ko na yung he inspires me na gawin yung sa tingin ko ay tama, gawin yung mga bagay na sa tingin ko ay gusto ng Diyos na gawin ko sa buhay ko. So, yung charity is the main reason na nun ng aking pag-vlog. So, kasi nakikita ko na yung ang sarap sa pakiramdam pag tumulong. Yes.
So, siguro mararamdaman mo rin yan soon pag nag-charity ka na din talaga. So, yun ko naramdaman na ang sarap palang tumulong. Nakikita ko yung mga tao na tulungan mo na when they say thank you, pasalamat sa grabe ang sarap. Sabi ko, Lord, ito na pala yung mission ko sa buhay, sa mundo. Ano ganon. And I think marami yung makaka-relate sa atin, especially yung mga tao na even at this moment, we're still asking, ano ba yung purpose ng life ko? Yes. Parang kasi you will come to a point na talagang pagising mo sa umaga, you will think na, yes, you're alive, you have your family, you're doing good, you're doing well, pero there's more to it na parang i-question mo, ano ba talaga yung purpose ko dito sa mundo? Yes. Kasi there is something more to life than just living it as is. Yes. Diba? So yan. And in terms of charity, actually I also I already started my own charity. Then I'm actually giving cribs and baby essentials doon sa mga sanggol na nangangailangan at deserving. So yun, if you can watch po some of my videos sa aking YouTube channel na where I'm giving out crib and baby essentials. Pala yun. Yes. So crib. Yes. So yun yung isang bagay na talagang I am passionate, and just the same as your story, it came from a very painful experience kasi we lost a baby back in 2022. Yes, nung pinanganak siya, we lost her at that instant. So nandun yung ano talaga na gusto kong i-reminisce yung supposedly life ni baby. And I thought of a way na kung paano ko siya magagawa. And yun yung naisip ko na parang I think pwede ako magbigay ng cribs and baby essentials na parang sa akin yun yung mga bagay na sana nabigay ko dun sa baby, tapos hindi naman nangyari kasi God has different plan. So yun, pero it's something, again, kaya ko nasabi yung kanina na something tragic can actually give birth to something beautiful. Yes. Kasi that's how I felt it when I started doing that charity work. So yun, oh my God, parang pareho pa yung ano natin, no? Yung experience natin na how God really works. It's very mysterious. Amen. Hindi natin siya... Sa akin, yung sinasabi mo nga, totoo yun na pag ang Diyos kumilos, may mga bagay na plano niya na medyo masakit, painful. Pero don't worry kasi pag ang Diyos ang kumilos, mayroong magandang kinahat na yung outcome. No? So, everything works together for good. Nasa Bible yan. So, lahat ng mga bagay, masama man o mabuti, pag ang Diyos ang kumilos, mayroong kinahat ng maganda. Yes. Pag siya That's true. Totoo po yan. Ayun. So, talking about, since napag-usapan na natin how you were as the previous Madam Yula. And then, there come a time na nag-start ka na mag-vlog. So, and I think a lot can also relate, no? Na parang, when you started vlogging, there's a lot of challenges. Yes. So, ano yung pinakamalaking challenge sa iyo when you started vlogging? Sa akin, regarding sa pag-interview, hindi na gaano. Kasi, may experience na ako kasi I'm a mass comm grad. So, may idea na ako sa regarding talk show. Pag nagtatanong, ganyan ako, nagtatanong. Siguro ang challenge yan sa akin is yung, syempre, di mo maiwasan yung mga naghuhusga sa'yo. Na yung may mga bashers. Wala talaga, hindi mo maiwasan, may mga bashers. Maganda mo yung ginagawa mo. You can't please everybody. So, may mga tao talagang huhusgahan ka na ganito. Lalo na sa aking estado sa buhay na sa aking personality, akong sexual preferences. Akong sexual preference na ganito. So, parang syempre may mga hindi makagusto kasi ayaw nila sa kagaya ko, ganun. So, yun lang yung mga challenges. Pero, nalagpusan ko naman kasi yung laging sinasabi ni Paul, normal lang yan. Normal talaga na may mga basher. Meron talaga yan. You can't please everybody. Totoo naman. Yung mga basher na yan, viewers din yan. Samahalin mo rin sila. So, yun yung inisip ko na lang. Pero yun lang. Pero pagdating sa, kasi yung tulong naman din,
uh, the blessings pour out naman na from Paul. Unang-una kasi I started through help, Paul's help. Kasi siya nagbibigay, kasi kailangan namin, sa priority, kailangan mo talaga ng budget. Yes. Kasi kailangan mong bumili ng something or ano itutulong mo dun sa mga kababayan mo. So dun ka nag-start. So, nang una nun, si Paul talaga nag-finance sa akin, tumutulong. So, he shared what he has. So, yun din yung binibigay namin sa akin, sa aking pag-charity. And then hanggang sa nakikita na, napapanood na ng mga sponsors. Kasi unang-una, ang sponsors, nafe-feel nila yun habang pinapanood nila yung video mo. Kung totoo yung tulong mo, kung from the heart yun, or ginawa mo lang for the sake of charity or for the sake of vlogging, mararamdaman ng viewers, mararamdaman ng mga nanonood. So, doon na bumuhos ang mga sponsors kasi gusto ko lang din i-share sa kanila. Alam naman siguro yan, when we start, di ba, pag bago tayo umalis, nagpe-pray talaga tayo. We really prayed sa sasakyan bago kami umalis. Kasama niyan sa routine namin, magdadasal kami. Kasi gusto namin na pag charity kami, galing sa puso. Na meron din bas-bas ng Diyos, na hindi lang yung gusto lang yung pumunta doon, gusto lang yung mag-charity para lang for the sake of vlogging. Hindi, di ba? So, yun yun. At yun din lagi sinasabi ni Paul, huwag niyong isipin lagi pag nag-vlog kayo na kung ano yung views na mangyayari. Basta pag tumulong kayo, pag nag-vlog kayo, from the heart. Kasi, lagi niya sinasabi. Blessings will follow. So, marami nang tumutulong hanggang sa dumating na yung mga sponsors, tumutulong na. So, yun lang yun. For this, wala naman akong challenge. Yun lang, yung mga bashers siguro, yung mga humusga sa'yo, normal lang naman yun. Pero, inisip ko nila, I prayed for them. Kung may mga bashers, pray ko na lang sila. Kasi eventually, ma-realize naman nila na yung ginagawa mo, totoo yung ginagawa mo. Totoo mo yung ginagawa kasi, gusto mo kasi, meron kang charity heart. Correct. So, kumbaga nakaranas ka rin ng discrimination because of being a part of LGBTQIA+. Meron. No? May mga harsh pa na mga words yung term na bakla, or gano'n, may mga, normal lang talaga yun. Well, what's your message siguro to those people na nagsasabi ng mga gano'n na term or, yung mga discriminating words? Sa kanila, sa mga bashers. Sa mga bashers. Ano lang, lagi niyong ilagay, para sa akin bago tayo magbitaw ng salita, bago tayo mag-comment, lagi nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ng iyong husgahan o yung sasabihan. Kasi what if kung kayo ang nandyan, o kung hindi man kayo, anak nyo, kapatid mo, or kamag-anak mo na ginaganyan, ano ba yung mararamdaman mo? Hindi pa? So yun lang yung ko. Kasi minsan maging aware din tayo na yung pino-comment natin or sinasabi natin sa ating kapwa. Minsan, di natin iniisip na may masasaktan. At yun nga, sinasabi ko, hindi lahat hindi natin alam na yung tao pala na yung may pinagdadaanan. Hindi lang to applicable sa aming mga LGBT. Kahit sino na makakasilamuha mo or sino yung kasi not every day is a good day para sa isang tao. Minsan may mga bad days talaga tayo. Masama yung gising natin, hindi maganda. So intindihin natin kasi may pinagdadaanan siguro yung tao na yan. So wag ka na lang magsalita kung makakasakit ka man lang ng tao. Kung meron ka man siguro sabihin, keep it yourself na kasi kaysa naman sabihin mo sa kanya. Pero yung mga suggestion regarding dun sa mga nagko-comment na meron silang suggestion, okay naman yun. Very open. Very open. I'm very open to that. Kasi may mga nasis, ganito, madam. Kasi natututo din ako dyan. Na may mag-comment na, madam, wag mong ganito, wag mong alam ko, ay nga pala nagawa ko pala yun. So, meron din namang ganon. Pero yung mga masyado ng harsh talaga, sorry sa mga bashers. Kasi minsan nire-remove ko na lang kasi naman pamoorin ko yun. Tinatanggal ko siya kasi kaysa naman masaktan ako. Nire-remove ko na lang yung comment na yun. So kung makikita niyo wala na yung comment niyo doon, ni-remove ko na yun. Ayun po yun. And actually nakaka-relate din ako dyan. In terms of feedback kasi, so I experienced it nung nakaraang araw, yung pagsama ko sa mission with Paul. And Paul gave me the opportunity to interview Yoyoy. So, nung time na yon, I was very insensitive on my end, I would say. And siguro hindi ko din kasi naisip
agad yung mga pangyayari. Kasi Paul suddenly called me na sabi, I can interview Yoyoy. So, medyo hindi ko agad na process na I have to interview Yoyoy. And medyo naging insensitive ako in a way na I was actually wearing my shoes. Okay, yeah. So, it's very insensitive of me and I really apologize po. That's not intentional. I don't mean to offend anyone or to harm anyone or to disrespect anyone. Pero yun po yung nangyari. But rest assured, nakagaya ng sabi ni Madam, na we are very much open to feedback. Kasi that's where we learn. And that's very important. Now we're open to feedback. And I can assure you na that incident is not going to happen again. Yes. So yun po. At naranasan ko na rin yan. Yes. Nag-comment din sa akin. Nakalimutan ko rin tanggalin yung sapatos ko. Okay. So sabi ko, kahit sabihin mo na, kailangan respect dun sa may-ari. Kailangan talaga. Totoo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, totoo yung sinabi mo. May mga comments talaga yung mga, mga viewers na nakakatulong din. Yes. And we appreciate that po. So, just feel free to give your feedback and we're very open naman po sa feedback. Yes. Alam naman po natin na si Madam Yula is one of the pioneers na masasabi ko na, na as part of PB team. Kasi back when you were still in Batangas, with Renz, with Christian, with Paul, so kayo yung mga nauna talaga na part. Ang tanong ko siguro, and I'm sure very curious din yung ating mga viewers, no? Nagkakaroon kaya sila ng tampuhan? Kasi if we're going to look at the screen on the videos, talaga namang napaka-positive. Kasi gano'n naman si Pugong Biyahero. Si Pugong Biyahero is very positive po yan sa lahat ng bagay. Alam naman natin yan. Pero ang tanong is, nagkakaroon din ba ng tampuhan? Oo. Yes? Hindi siguro ganong tampuhan. Kasi never ko pa na-experience. Okay. Sa amin, kung magkasama kami, si Paul kasi, pag nag-gather niya na kami, pag kakain na kami, nung sa Batangas pa kami, pagkatapos namin mag-vlog, pagbalik sa bahay, kakain. So kung mayroon man sigurong mga tampuhan, hindi naman siguro ganun kabigat na malaking issue. Sa amin kasi, hindi. Kasi si Paul, ang gusto ni Paul magpag-usapan. Yes. Pag may kung mayroon mang mga dapat sabihin, i-call agad niyo yung attention, pero in a way, napag-usapan talaga. Yung gusto ni Paul, pag-usapan namin. Open communication. Yes, open. And then, kung meron kang gustong sabihin, meron kang gustong i-correct sa isang tao, sabihin mo na straight, huwag mo na yung sabihin mo na sa ibang tao, ganyan, tsaka naman, narinig na lang niya. So ako, I'm very vocal. Kilala ako ni Paul, very vocal ako. Pag meron akong gustong sabihin, sinasabi ko. And even Peter Paul, sila ni Mandrap noon, sila ni Eddie. Pag meron akong nakita na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko talaga. So, even Paul, sinasabi ko, si Paul is not very vocal sa amin kasi siguro iniisip niya baka masaktan or whatever. Ako ngayon ang magiging boses niya. Yes. So, kung meron siyang hindi nagustuhan sa ginawa ni Peter Paul or ni Ellie, sinasabi sa akin or nag-uusapan namin. Ngayon, ako yung nag-voice out sa akin doon. Kaya may instance talaga na sa amin din sa Batangas wala masyado. Dito na sa Davao nung nagkaroon kami ng magkasama dito. So may sinasabi ako na inano lang naman yun. Parang sabi ko, advice ba? So siguro baka inisip nila yun na they took it na as parang ang masyado akong straightforward. So siguro, pero napag-usapan naman yun ngayon na nung kami din sabi niya, medyo daw sila nasaktan daw sila sa akin nung sinabi ko yun. So may point din naman ako, pero siguro hindi lang nila agad intindihan kasi nung time na yun, huli na ako dumating, di ba? Late na ako dito. Nauna si Peter Paul at si Ellie. So, about yun sa isang interview na nauna yung video nila, na behind the scenes sila. Tapos, yung hindi pa na-upload ni Paul yung video, na nag-upload na sila something about sa behind the scenes. So, which is, sabi ko, dapat hindi ganito. Dapat unahin natin si Paul mag-vlog. Tsaka natin mag-upload ng behind the scenes. Kasi, makikita na yun, na-spoil na yung so siguro na sila kasi nga ba
kakarating mo lang Okay. dito agad. Nagsasabi ka ng ganyan. So parang siguro, pero naintindihan naman nila later on. So hindi na pag-usapan that time, pero eventually naman. Pero hindi naman kami yung sagutan na Yes. very Hindi away. hindi away. Yes. Hindi naman. Hindi Never kami pagkakaintindihan lang. Never nag-aaway ang PB team Yes. sa amin. Meron man siguro hindi pagkakaintindihan sometimes kasi we're not perfect. Yes. Pero mapag-usapan. Nare-resolve it. At ayaw ni Sir Paul talaga na magkaaway. Yun ang ayaw niya. Ayaw niya ng away, ayaw niya ng gulo. Kung may something na may nasaktan ka, o pag-usapan. Pag-usapan. Ganun si Sir Paul. And mag-sorry kung Mag-sorry. talagang nakasakit ka. Kung nagsasorry nga ako sa kanila. Uy, na-offend kayo nun, sorry ha. Kasi hindi ko naman sa intention ko nun is ganito. Ganun Yes. lang. So, kumbaga, napag-uusapan, nalilinawan, naayos. Pag-usapan yun. Sa maayos na paraan, hindi yung galit ka. Mhm. Huwag din kayo mag-usap pag meron kang May galit may pa. galit ka. Yes. Oo. Kasi mahirap Yes. makapagsalita. Kumbaga, magpahupa muna ng emosyon, nilay-nilay. Pero wala pa naman kami ganun na issue. Wala pa Mas naman. na. That's Very good. light yun lang. Maliliit lang na bagay. Yun lang. That's very good. Ayun. And talking about, sabi mo kasi nahuli ka dito sa Davao. Pero, so since galing ka ng Batangas, and kumbaga, Paul asked you to be with him sa Davao, agad-agad mo bang in-accept yun? Or Yes, of course. merong reservation? No. Walang Sinabi niya reservation. po, gustong-gusto ko pa nung nandun pa lang ako sa Batangas. Kami pa lang ni Renz. Kasi kami talaga ni Renz, ni Master Ring din si Renz, kami tatlong naiwan doon. Yes. Nung sinabi niya na sumama ka sa Davao, doon na nag-go agad ako. Kasi syempre, iba yung opportunity na talagang kasama mo si Pugong. Yeah. So, nung time na yon si Renz naman, hindi talaga siya pwede kasi may asawa na siya. So, nasa Mindoro na siya. So, binigyan na kami ng chance ni Paul na magkanya-kanya. Pero before I went here, nag-Negros muna ako. Okay. Oo, nag-Negros muna ako. Doon ako muna ako sa Negros, nag-plant ako ng seed doon. Oh. Because may late sponsor si Ate Vanessa, na taga Florida. He died of cancer. And siya talaga nag-push sa akin na Madam, punta ka ng Negros. Doon ka muna mag-start. So, nagpaalam din ako kay Paul. Okay. And then sabi ni Paul, go, sige, punta ka ng Negros. Para it's your start na mag-charity ka rin doon. So, yung time na yon siguro may paraan, may plano ang Diyos para mag-plant ako ng seed doon sa charity. So, thank God, meron na tayo doong mga scholars, PBT scholars, na ano natin, hanggang ngayon ay tinutulungan natin. Through the help of our sponsors, si Tita Minda, Tita Black Finger of Germany, Tita Aloy Digoma, Mama Lu, Tita Flor Arellano of New Jersey. Marami tayong mga sponsors doon na tumutulong na. So, may pabahay na rin tayo doon na paggawa. Wow! And then, that started. Then, before I went to Davao, na sabi niyo po, sumama ka sa Davao para magkasama. Kasi, yun. Walang hesitance yun. Walang Sabi, hesitance. wala. Grabe ko. Talagang Go go agad. Ayun. So, which is very good kasi nga, yun. I mean, how many years have you been here na since then? 3 years na? 2 years? 2 years. 2 years. Okay. Yeah. So, considering na nandun ka from the start, nandun ka na may napapadagdag sa PB team, merong na umaalis, nadadagdag. So, kumbaga, nagkaroon na ng iba-ibang personality doon sa PB team. So, sino among the PB team members, hindi kasama si Pugong, ang pinakamalapit sa'yo? Ano ang ugali ni Pugong Biyahero na pinakaayaw mo? Kahit ganito ako,